Isang magandang araw po sa ating lahat mga kabayan. Kumusta? Ang lahat po ba ay nakasubok ng sumakay sa bagong bukas na LRT1 Cavite Extension Project Phase 1? Sana po masubukan yung sumakay dahil napakaganda po. Napakaganda ng bagong bukas na 5 istasyon ng LRT1 Cavite Extension. So for today's video, tayo ay andito sa lugar namin, itong Caingin Road dito sa may Barangay Santo Niño. Siguro marami sa atin ang alam itong Caingin Road dahil sa mga nagpupunta ng Taguig o Makati or Manila, napapadaan sila dito kasi ito yung isa sa mga shortcut papunta doon sa Taguig, Quezon City, Manila at Makati. So kung natatandaan nyo, itong Caingin ay nakadugtong siya sa C5 extension. Itong C5 extension ay matagal nang natapos, pero may portion ng C5 extension dito sa lugar namin sa Caingin na hindi pa siya nagawa dahil nung mga nakaraang taon ay hindi pa napaalis itong mga nakatira dito sa gilid ng pader ng airport noon, kung saan madadaanan ng kalsada ng C5 extension. Pero ngayon ay maganda ang maibabalita ko sa inyo dahil yung pinakahuling segment nitong C5 extension ay gawa na at binuksan na nitong araw na ito, araw ng Miyerkules, November 20, 2024. So silipin natin kung ano ang itsura ng bagong kalsada at saka anong sitwasyon ng traffic, kung may maganda ba siyang maidulot itong bagong kalsada, kung maiibsan ba ang traffic or ganun pa rin. So titingnan natin. So ngayon, yung tinirahan namin dati nagiging kalsada na siya. Ayun puntahan natin yan doon. Tapos dito ako nagtatrabaho dati. Ito po yung C5 extension guys, dito sa may dating Duty Free Philippines na warehouse. Tapos yung portion na yan dati ay mga kabahayan yan dyan, part ng Caingin. So ngayon ay binuksan na. So ngayong araw lang to, ngayong hapon lang binuksan yung kalsada na yan. So nabuo na yung C5 extension mula doon sa may Merville hanggang Pulang Lupa sa Las Piñas. Nabuo na siya, pero matraffic pa rin siya kasi doon sa intersection sa may multi, humihinto doon na matagal yung traffic. So ito guys, dito sa may Caingin, dalawa na po yung kalsada na madadaanan papuntang Merville. Yung old Caingin Road at saka itong bagong gawa na pinakahuling segment ng C5 extension. Yung dating mga kabahayan, ngayon kalsada na. Gilid pa rin siya ng pader ng airport.
kalsada, traffic pa rin. Oo, haba-haba na yung jajaggingan. Eto guys, dito kami nakatira dati guys. Oh, dito banda bahay namin. Tapos dito court, may court to dito dati. Maganda din dito mag plane spotting. Nakita mo yung naglalanding ng aeroplano papalipad. Yan, malawak ang lugar na to guys. So 6 lanes yung ano, yung kalsada na to. Ito na yung karugtong ng C5 extension. 6 lanes pero map traffic pa rin oh. Dahil doon sa may intersection sa may multinational. Ilang buwan din nila to tinatrabaho dito guys. Pero itong mga bahay na natira guys, tatanggalin pa rin yan. No, hindi pa sila na demolish dahil hindi pa lahat nabayaran. Inuna yung sa katabi ng pader ng airport. Yan, marami-rami pa yan na ano, hindi na demolish. So doon sa unahan ay yung lumang C5 extension. Tapos sa kabilang kalsada yung Kaingin. Ayan, yung mga bahay na yan, tatanggalin pa yan. Yung balita na sabi na tatanggalin daw sila sa December, pero ewan ko baka next year pa yan. Ang dami-dami niyan. Marami pa yan silang bahay dyan na hindi pa nabayaran. Dahil dun sa kabilang kalsada naman, yung dating Duty Free Philippines warehouse na giniba, may ano na rin, may ginagawang ano na rin, may gumagawa na rin doon dahil yung ano pinakahuling segment din ng C5 Southlink ay inumpisahan na rin. So may mga nagtatayo na doon ng poste. So mamaya papakita ko sa inyo. So yun yung isang kalsada na yun, yun yung Kaingin. Boss, papuntang Mirville to. Yung nakasalubong natin sa sakyan ay papuntang Las Piñas. So ito na po yung dating Kaingin Road guys. Ayan. Ayan guys, may mga poste na ginagawa sila. Yan na yung mga poste para sa C5 Southlink Expressway. Pinakahuling segment ng C5 Southlink Expressway. Yan, papunta yan doon sa ano, El Shaddai. Karugtong yan doon sa may El Shaddai na ano, portion.